Sa pusod ng magulong Maynila, sa mga lansangang basang-basa ng ulan, nagsalubong ang landas ni na Maria, isang ulilang-ulila na nanay, at ni Ginoong Antonio, isang mayamang negosyante. Si Maria, hawak ang kanyang munting si Elena, na nanginginig sa lamig, ay nakatayo sa gilid ng kalsada, ang kanyang damit ay dumadaloy dahil sa ulan. Si Antonio naman, sakay ng kanyang mamahaling sasakyan, ay papunta sa isang mahalagang pagpupulong na maaaring magpaangat pa sa kanyang imperyo. Ngunit sa umagang iyon, sa gitna ng karaniwang trapiko ng lungsod, isang hindi inaasahang pangyayari ang magpapabago sa kanilang mga buhay. Malamig ang umaga, at ang mga patak ng ulan ay dahan-dahang humahalik sa lupa. Mabilis na dumaloy ang mga sasakyan sa abalang kalsada ng Maynila. Nakatayo si Maria sa sulok, mahigpit na yakap si Elena sa kanyang dibdib. Ang sanggol ay nababalot lamang sa manipis na tela. Umiiyak ito ng mahina. Malamig ang katawan nito, basa ang mukha. Walang payong si Maria, walang jacket, walang pagkain, walang bahay. Basag ang kanyang tsinelas, basa ang kanyang saya, ngunit hindi siya gumalaw, hindi niya magawa. Kagabi, sila at ang kanyang anak ay walang nakain kahit isang kutsara ng pagkain. Kaya ngayong umaga, kahit bumubuhos ang ulan, handa siyang tumayo sa gilid ng kalsada hanggang may tumulong. Hindi dahil sa sobra siyang uhaw sa pagkain para sa kanyang sarili, kundi dahil gutom ang kanyang anak at hindi niya nakaya pang makita itong nagdurusa. Dumaan ang mga tao sa kanya. Ang ilan ay tumingin ng may awa, ang ilan ay lumihis ng tingin. May dalawang lalaki na malapit sa kanya at bumubulong, bakit siya nakatayo diyan sa ulan? Baka trabaho niya yan, sabi ng isa. Marami ang nagpapanggap na para lamang sa libreng pera. Ang ilan ay umuupa pa ng mga sanggol para manghikayat ng simpatya. Narinig niya sila, ngunit hindi siya nagsalita. Hinaplos lamang niya ang mukha ni Elena at mahinang inalagaan ito. Itinaas ni Maria ang kanyang kamay. Mahina ang kanyang boses, pagod, ngunit puno ng sakit. Pakiusap, tulungan ninyo ako. Kahit kaunting pagkain para sa aking anak. Hindi pa siya nakakakain, pakiusap. Tumingin siya sa mukha ni Elena. Tuyo ang mga labi ng sanggol. Mahina na ang kanyang iyak. Mas hinigpitan ni Maria ang kanyang yakap. Huwag kang mag-alala, aking mahal. Mahahanap ng nanay ang pagkain ngayon. Kahit tumayo tayo dito buong araw, darating ang tulong. Ngunit hindi alam ni Maria na ang tulong ay mas malapit pa sa kanyang inaakala. Sa loob ng isang itim na Toyota Fortuner, nakaupo sa likurang upuan ang isang lalaki na nagngangalang Antonio. Siya ay napakayaman. Ang uri ng mayaman na napapatingin sa iyo ng 2 beses kapag siya ay dumaan. Ngayong araw, maaga siyang pumunta sa kanyang opisina. Mayroon siyang malaking pulong sa ilang mga dayuhan na nais makipagtulungan sa kanyang kumpanya. Napakahalaga ng pulong na ito. Maaari itong makatulong sa paglago ng kanyang kumpanya at makapagbigay ng mas maraming negosyo mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Abali ang kalsada, mabagal ang paggalaw ng mga sasakyan. Ito ang karaniwang trapiko ng Maynila. Sumandal si Antonio sa kanyang upuan at tumingin sa labas ng bintana. At pagkatapos ay may nakakuha ng kanyang atensyon. Umupo siya ng tuwid. Isang batang babae ang nakatayo sa gilid ng kalsada. Hawak niya ang isang sanggol. Umuulan pa rin, hindi naman malakas, ngunit sapat na upang mabasa ang isang tao. Basa na ang sanggol. Mukhang pagod ang babae. Pagod na tila wala nang natitirang lakas. Patuloy na nakatingin si Antonio sa kanya. Nakita niya kung paano niya mahigpit na yakap ang sanggol. Tila ang anak lamang ang mayroon siya sa mundong ito. Hindi siya gumagalaw, hindi siya sumisigaw. Nakatayo lamang siya doon ng tahimik na humihingi ng tulong. May naramdaman si Antonio sa kanyang puso. Alam niyang hindi ito karaniwan. May nag-aabot ng tulong na may maliit na sanggol sa gitna ng ulan. Ito ay pasakit, totoong pasakit. Tumingin siya muli at pagkatapos ay nagpasya siya. Itigil ang sasakyan, sabi ni Antonio. Lumingon ang driver sa likuran. Ginoo, itigil na po. Lumiko ang driver at pinahinto ang sasakyan. Binuksan ni Antonio ang pinto.
lumabas siya sa ulan. Dumampi ang kanyang sapatos sa basang kalsada. Nagsisimulang mabasa ang kanyang coat, ngunit hindi siya nagmamalasakit. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa babae. Hindi siya napansin ni Maria. Abuso siya sa pag-aalaga sa kanyang anak, Elena. Umiiyak pa rin ng mahina at pagod ang sanggol. Nakatayo si Antonio sa harap niya. Tumingala si Maria. Nagulat siya na may matangkad na lalaking nakatayo ng napakalapit. Tumingin siya sa mukha nito. Mukhang seryoso, ngunit mabuti ang puso. Ano ang pangalan ng iyong anak? Sabi ni Antonio nang malumanay. Hindi nagsalita si Maria. Tumango lamang siya. Tumingin siya sa sanggol. Sino ang pangalan niya? Elena. Sagot ni Maria ng mahina. Lumapit si Antonio at tumingin sa mukha ni Elena. Nanginginig ito. Nanginginig ang mga labi nito habang umiiyak ng mahina. Kumain na ba siya? Tanong niya. Umiling si Maria. Hindi pa po, Ginoo. Hindi na. Mula kahapon, nakita ni Antonio ang kanyang basang-basa na damit. Malamig ang mga kamay nito. At ikaw, kumain ka na ba? Yumuko si Maria. Hindi pa po, Ginoo. Ngunit okay lang. Gusto ko lang makahanap ng pagkain para sa aking anak. Katahimikan si Antonio ng ilang sandali. Tiningnan niya ang ina at anak. Pagkatapos ay sinabi niya, sumama ka sa akin. Tumingala si Maria. Nalilito. Ginoo, halika na. Hayaan ninyo akong tulungan kayo. Nakatayo lamang si Maria. Tumingin siya kay Antonio. Natatakot siya. Hindi pa siya kailanman nakipag-usap sa mga mayayaman. Hindi niya alam kung ano ang iisipin, ngunit nang tumingin siya sa kanyang mga mata, mahinahon ang mga ito. Mabuti ang mga mata. Tumingin siya kay Elena, ang sanggol ay nanginginig pa rin. Malamig ang maliliit na daliri nito. Huminga ng malalim si Maria, pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Sinundan niya si Antonio patungo sa itim na sasakyan. Binuksan ng driver ang pinto. Pumasok si Maria, mahigpit na yakap si Elena sa kanyang dibdib. Maingat siyang umupo sa gilid ng upuan. Natatakot na mahawakan ang kahit ano. Tumingin ang driver sa kanya sa pamamagitan ng salamin sa likuran. Walang salitang sinabi ang driver, ngunit puno ng tanong ang kanyang mga mata. Umiwas ng tingin si Maria. Tumingin siya sa kanyang anak at patuloy itong inalagaan ng mahinahon. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Antonio. Nakatingin siya sa harap habang gumagalaw ang sasakyan, ngunit puno ng tanong ang kanyang isipan. Sino ang babaeng ito? Anong nangyari sa kanya? At paano siya napunta sa ganito? Sa loob ng sasakyan, kinuha ni Antonio ang maliit na tuwalya mula sa upuan. Ibinigay niya ito kay Maria. Ito, sabi niya, gamitin mo ito para patuyuin ang iyong anak. Mabilis na kinuha ni Maria ang tuwalya. Salamat po, Ginoo, sabi niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ibinabalot ito sa paligid ni Elena. Tumingin si Antonio sa kanya. Basa pa rin ang kanyang saya, tumutulo ang kanyang buhok, ngunit hindi siya nagreklamo. Nakatuon lamang siya sa kanyang anak. Anong pangalan mo? Tanong niya. Maria. Sagot niya ng mahina. Mabuti, Maria. Saan ang bahay mo? Yumuko si Maria. Hindi siya nagsalita sa una. Pagkatapos ay sinabi niya sa mababang boses, natutulog po kami sa kalsada, Ginoo. Tumango si Antonio ng dahan-dahan. Hindi siya nagpakita ng pagkabigla. Bumuntong hininga lamang siya at sinabing, sige, dadalhin kita sa ligtas na lugar. Tumingala si Maria. Lumaki ang kanyang mga mata. Totoo po ba, Ginoo? Tumango si Antonio. Oo, isang tuyo at mainit na lugar. Kailangan ninyong pahinga at pagkain, ikaw at si Elena. Napuno ng luha ang mga mata ni Maria, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Salamat po, Ginoo. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Walang ibang sinabi si Antonio. Tumingin siya sa labas ng bintana sa malalim na pag-iisip. Ngunit hindi alam ni Maria na ito pa lamang ang simula. Tiningnan ni Antonio ang kanyang relo muli. Alam niyang malapit na siyang mahuli sa kanyang pulong. Ang mga dayuhang kasosyo ay maaaring naghihintay na sa kanyang opisina. Ito ay isang mahalagang pulong na maaaring magdulot ng malaking paglago sa kanyang kumpanya. Ngunit tiningnan niya si Maria, tiningnan niya ang kanyang anak na si Elena.
Silang dalawa ay pagod, malamig, gutom. Umiling siya. Hindi, sabi niya sa sarili, kailangan muna nila ng pagkain. Pinaatras niya ang driver sa isang maliit na kainan. Pumasok sila sa loob. Hindi nagmalasakit si Antonio kung sino ang nanonood. Nag-order siya ng mainit na sinangag, pritong saging, inihaw na manok, at maligamgam na gatas para sa sanggol. Humingi siya ng tubig. Umupo si Maria sa gilid ng upuan, mahigpit pa rin ang hawak kay Elena. Kumikirot ang kanyang tiyan. 2 araw na siyang hindi kumakain. Nang dumating ang pagkain, tumingin siya kay Antonio. "Pwede po ba akong kumain dito, Ginoo?" Tanong niya ng mahina. Tumango si Antonio. "Oo, kumain ka." Yumuko si Maria. Inilagay niya si Elena sa kanyang kandungan at binigyan ito ng maligamgam na gatas. Pagkatapos ay nagsimula siyang kumain. Dahan-dahan siyang kumain sa una. Tulad ng isang tao na takot na mawala ang pagkain, tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi habang ngumungguya siya. Hindi siya nagsalita, naghihintay lamang siya. Nang matapos siya, ay pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang kamay. Mahina ang kanyang boses. "Salamat po, Ginoo. Naway pagpalain kayo ng Diyos." Sumandal si Antonio. "Ikwento mo sa akin kung anong nangyari sa iyo. Paano ka napunta sa ganito?" Tumingin si Maria sa kanyang anak. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita. "Ginoo, wala akong sinuman sa mundong ito. Namatay ang aking mga magulang noong bata pa ako. Lumaki ako sa ampunan sa Bulacan. Napakahirap ng buhay, napakahirap. Habang lumalaki ako, natutunan ko kung paano mabuhay. Nagtrabaho ako sa mga bahay ng tao. Naglilinis ako, naglalaba, nagluluto ako. Anumang magagawa ko para mabuhay." Tumingin siya sa mukha ni Elena at hinalikan ang noo nito. "Tapos isang araw nakilala ko si Marco. Siya ay isang taxi driver dito sa Maynila, ngunit siya ay taga Malaysia. Mabuti siya at naging malapit kami. Nagmamahalan kami. Pagkatapos ng 1 taon, sinabi niyang kami ay magpapakasal." Huminto siya saglit. Nakikinig pa rin si Antonio. Tahimik ang kainan. Ilang buwan pagkatapos nalaman kong buntis ako. Sa una, natakot ako. Ngunit nang sabihin ko kay Marco, masaya siya. Sinabi niyang handa siyang pakasalan ako, ngunit kailangan niyang umuwi at sabihin sa kanyang pamilya. Sinabi niyang tradisyon nila na kailangan muna niyang sabihin sa kanyang pamilya bago niya iuwi ang kanyang nobya. Pumutol ang kanyang boses. Kumislap si Antonio. Umupo siya ng tuwid. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tumango si Maria ng dahan-dahan. Nangako siyang babalik sa loob ng 1 linggo, ngunit hindi na siya bumalik. Hindi na siya maabot. Naghintay ako. Umiyak ako. Nakiusap ako sa kanyang mga kaibigan, ngunit walang sinuman ang may alam, o baka naman sila ay nagtatago lamang ng katotohanan. Hindi ko alam. Wala na akong pera. Nawala ang bahay na tinitirhan ko. Walang trabahong tumanggap sa akin dahil sa pagbubuntis. Kaya nagsimula akong matulog sa labas. Nag-aabot ako ng pagkain. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Ngayon, si Elena ang tanging mayroon ako. Mabigat ang naramdaman ni Antonio. Tiningnan niya ang maliit na babae na ngayon ay tahimik na natutulog. Pagkatapos ay tumingin siya kay Maria. Bata pa siya, puno pa ng pag-asa, ngunit tinrato siya ng buhay na parang walang halaga. Bumuntong hininga si Antonio. Gumawa siya ng tahimik na pangako sa kanyang puso. Hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento. Kinuha ni Antonio ang kanyang bulsa. Kumuha siya ng ilang pera at inilagay ito sa mesa sa harap ni Maria. "Kunin mo ito," sabi niya. "Makakatulong ito sa iyo at sa iyong anak sa ngayon." Tumingin si Maria sa pera. Nanginginig na ang kanyang mga kamay. "Ginoo, napakarami po nito," sabi niya ng mahina. "Hindi ko po ito matatanggap lahat." Tumingin si Antonio sa kanyang mga mata. "Kunin mo," sabi niya muli ng malumanay. "Kailangan mo ito." Tumingin si Maria kay Elena na natutulog pa rin sa kanyang kandungan. Kinuha niya ang pera at mahigpit na niyakap ito sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay yumuko siya. "Salamat po, Ginoo. Naway pagpalain kayo ng Diyos." Tumango si Antonio.
Napangiti siya ng bahagya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang relo. Lumaki ang kanyang mga mata. Lumipas na ang oras ng kanyang pulong. Baka nasa opisina na siya. Mabilis siyang tumayo. Mayroon akong napakahalagang pulong ngayong umaga, sabi niya. Maaring tumagal ito ng mga 3 oras. Kumuha siya ng business card mula sa kanyang wallet. Ito ang kanyang business card. Naroon ang kanyang pangalan at numero. Ibinigay niya ito sa kanya. Tawagan mo ako pagkatapos ng 3 oras, sabi niya. Pupunta ako kung nasaan ka man at dadalhin kita at ang iyong anak sa isang ligtas na lugar. Maingat na hinawakan ni Maria ang card na parang ginto. Nais niyang magsalita, ngunit may pumigil sa kanya. Wala siyang cellphone, kahit ang pinakamaliit man. Tumingin siya sa mukha ni Antonio. Nais niyang sabihin sa kanya, ngunit hindi gumalaw ang kanyang mga labi. Salamat po, Ginoo, sabi niya. Mabilis siyang nag-isip. Ngayon, may pera na ako. Baka makahanap ako ng taong tutulong sa akin na tumawag pagdating ng oras. Binigyan siya ni Antonio ng isang huling tingin. Hihintayin ko ang tawag mo, sabi niya. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas ng kainan. Nakaupo si Maria doon, hawak si Elena sa isang kamay at ang business card sa kabilang kamay. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may pag-asa siya. Matapos umupo sa kainan ng ilang sandali, tumayo si Maria. Kinuha niya ang business card na ibinigay ni Antonio at maingat itong tinupi. Ayaw niya itong mawala, kaya inilagay niya ito sa maliit na bulsa na tinahi sa loob ng maliit na damit ni Elena. Natutulog pa rin ang sanggol. Hinawakan niya ang bulsa para matiyak na ligtas ito. Pagkatapos ay mahigpit niyang niyakap si Elena sa kanyang dibdib. Habang lumalabas siya ng kainan, bahagyang gumalaw ang kumot ng kanyang anak. Sinubukan niyang ayusin ito nang hindi ginigising si Elena. Hindi niya alam na nahulog na pala ang card. Ang card ay napunta sa basang lupa malapit sa pintuan ng kainan. Walang nakapansin. Ngayon ay tumigil na ang ulan. Nagsimulang sumikat ang araw. Dahan-dahang naglakad si Maria at pagkatapos ay sumakay sa isang tricycle pabalik sa parehong lugar kung saan siya nakilala ni Antonio. Nakita niya ang maliit na tindahan malapit sa sulok kung saan siya nag-aabot kaninang umaga. Wala ang may-ari ng tindahan, ngunit ang lilim ay nanatiling tuyo. Umupo siya sa gilid ng maliit na wooden bench. Hindi niya alam na nawala ang card. Iniisip niya sa sarili, hihintayin ko dito hanggang sa oras ng pagtawag. Pagkatapos ay magbabayad ako ng isang tao para tulungan ako. Ngunit ngayon, wala na ang card, wala na ang numero, wala na ang kahit ano. Sa gitna ng tanghali, tumayo si Antonio mula sa kanyang upuan sa meeting room. Umalis na ang mga dayuhang bisita, maayos ang lahat. Dapat sana ay ngumingiti siya, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Bahagyang sumimangot siya. Kinuha niya ang kanyang bulsa at tiningnan ang kanyang cellphone. Walang unanswered calls. Tiningnan niya muli ang oras. 5 oras na ang lumipas. Umupo siya at tumingin sa sahig. Bakit hindi niya ako tinawagan? Tanong niya sa sarili. Nakalimutan niya ba? Hinaplos niya ang kanyang mga daliri. Siguro, baka hindi niya talaga plano na tumawag. Baka isa siya sa mga nag-aabot para mabuhay. Naging seryoso ang kanyang mukha, ngunit hindi siya mukhang ganoon. Mukha siyang takot, mukha siyang wasak. Naalala niya kung paano siya umiiyak habang kumakain. Naalala niya kung paano niya mahigpit na yakap ang kanyang anak na parang inaagaw ng mundo. Naalala niya nang sabihin niya, dadala ko siya sa isang ligtas na lugar para lamang sa kanyang anak. Bakit hindi niya gusto iyon? Tumingin siya sa kanyang cellphone muli. Wala pa ring tawag. Matapos ang ilang sandali, inilapag niya ang cellphone sa kanyang mesa at bumalik sa trabaho. Ngunit sa kanyang puso, hindi siya mahinahon. At sa labas, sa ibang bahagi ng lungsod, tahimik na nakaupo si Maria sa lilim. Naghihintay pa rin, yakap pa rin si Elena. Hindi alam na nawala ang card. Oras na ng tanghalian. Pumasok si Antonio sa kanyang itim na sasakyan at tahimik na umupo ng ilang sandali. Tumingin siya sa labas sa malalim na pag-iisip. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang driver at sinabing,
dalhin mo ako sa maliit na kainan na pinuntahan natin kaninang umaga kung saan ko dinala ang babae at ang kanyang anak. Tumango ang driver at pinasikad ang makina. Habang gumagalaw ang sasakyan sa mga kalsada ng Maynila, patuloy na tumitingin si Antonio sa labas. Umaasa na baka nasa malapit lamang siya. Hindi niya mapigilan ang pag-iisip sa kanya, may mali. Paano kung sinubukan niyang tumawag ngunit hindi niya kaya? Paano kung may nangyari sa kanya? Patuloy na lumalaki ang mga tanong sa kanyang isipan. Dumating sila sa kainan. Mabilis na bumaba si Antonio. Luminga siya sa paligid. Gumalaw ang kanyang mga mata mula sa isang sulok patungo sa isa pa. Wala doon, walang bakas ni Maria, walang bakas ng sanggol. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pasukan ng kainan. Tahimik ang kanyang mga hakbang. Nang marating niya ang pintuan, may nakita siyang nasa basang sahig. Yumuko siya, naroon ang business card na ibinigay niya kay Maria. Basa. Ang mga gilid nito ay malambot dahil sa ulan. Ang mga salita sa ibabaw nito ay malinaw pa rin. Kinuha niya ito at tumingin dito. Lumubog ang kanyang puso. Tinapon niya ba ito? Bulong niya. O nahulog ito nang hindi niya napapansin? Luminga siya sa paligid muli. Wala pa rin. Mahigpit niyang hinawakan ang card sa kanyang kamay. Pagkatapos ay pumasok siya sa kainan at umupo sa parehong mesa na ginamit nila kanina. May lumapit na waiter. Magandang hapon, Ginoo. Ano po ang gusto ninyong orderin? Tumingin siya dito nang walang ngiti. Bigyan mo ako ng sinangag at inihaw na manok, sabi niya nang mahina. Habang lumalayo ang waiter, sumandal si Antonio sa kanyang upuan. Inilagay niya ang basang card sa mesa. Patuloy siyang tumingin dito. Sa kanyang isipan, dalawang boses ang nagsasalita. Isang nagsasabi, umalis na siya. Hindi niya plano na tumawag. Ang isa naman ay nagsasabi na wala niya ang card at baka hinihintay ka pa niya. Hindi niya alam. Hindi niya alam kung aling boses ang paniniwalaan. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi niya mapigilan ang pag-iisip kung ano ang nangyayari sa maliit na sanggol ng babae. Sa malayong bahagi ng lungsod, tahimik pa rin na nakaupo si Maria sa lilim. Tahimik pa rin natutulog si Elena sa kanyang kandungan. Mukhang pagod si Maria, pula ang kanyang mga mata. Sa puntong ito, iniisip niyang ito ang tamang oras para tawagan si Ginoong Antonio. Kaya dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na bulsa sa damit ni Elena para tingnan muli ang business card. Huminto ang kanyang mga kamay, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nawala ang card. Hinanap niya muli. Inalog ang maliit na damit, sinuri ang kanyang mahabang tela. Wala. Tumayo siya at luminga sa paligid ng lupa. Wala pa rin. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. O hindi. Umiyak siya ng mahina. Umupo siya muli. Mahigpit na yakap si Elena. Hindi ito maaari, bulong niya. Nagpadala sa wakas ang Diyos ng isang taong tutulong sa akin, isang mabuting tao. At ngayon ay nawala ko ang card. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mahabang tela, ngunit patuloy na tumulo ang mga luha. Antonio, sabi niya, sinabi niyang dadalhin niya kami sa isang ligtas na lugar. Sinabi niyang kami ay magiging ligtas. Naalala niya ang kanyang boses, ang kanyang mabubuting mata, ang pera na ibinigay niya para sa pagkain. At ngayon, walang paraan para makipag-ugnayan sa kanya. Mas mahigpit niyang niyakap si Elena. Patawarin mo ako, mahal ko, sabi niya. Nawala ko iyon. Nawala ko ang tanging pagkakataon na mayroon tayo. Mabigat ang kanyang puso, nanginginig ang kanyang mga labi. Pagkatapos ay biglang nagkaroon siya ng ideya. Siguro nahulog ito sa loob ng tricycle na sinakyan ko. O baka sa kainan kung saan niya kami dinala kumain. Tumawa siya. Alam niyang malayo na ang biyahe ng tricycle. Hindi niya alam ang numero ng tricycle. Ngunit ang kainan, oo, naalala niya ang daan, naalala niya ang mesa sa loob, mahahanap niya ito. Tumayo siya, umiiyak pa rin, ngunit may bagong pag-asa. Kailangan kong bumalik. Baka naroon pa rin ang card ko. Baka may nag-save nito ng ligtas. Isinuot niya ng maayos si Elena sa kanyang likuran at nagsimulang maglakad ng mabilis sa kalsada. Tahimik siyang nanalangin, O Diyos, pakiusap,
Hayaan mong mahanap ko ito. Huwag mong hayaang ito ang katapusan ng aming tulong. Pagod ang kanyang mga paa, mahina ang kanyang katawan, ngunit patuloy na gumagalaw ang kanyang puso. Nahanap niya ang maliit na tricycle na papunta sa lugar na iyon. Sumakay siya at tahimik na umupo. Hindi siya gaanong nagsalita, nanatiling nakatingin sa daan ang kanyang mga mata. Bawat hinto ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Sa wakas, huminto ang tricycle sa pinakamalapit na lugar sa kainan. Bumaba siya, luminga sa paligid at mabilis na naglakad. Naroon pa ba ang card? Hindi niya alam, ngunit handa siyang alamin. Tahimik na nakaupo si Antonio sa kainan, tinatapos ang kanyang pagkain. Nakatuon pa rin ang kanyang isipan sa card. Kinuha niya ito, pinunasan gamit ang tissue at tumingin dito ng ilang sandali. Bumuntong hininga siya at lumabas ng kainan. Binuksan ng kanyang driver ang pinto ng sasakyan at pumasok si Antonio. Balik na tayo sa opisina, sabi niya. Habang lumalabas ang sasakyan ni Antonio sa harap ng kainan, ilang hakbang na lamang si Maria. Hindi niya nakita ang mukha nito sa madilim na bintana ng sasakyan. Hindi rin niya ito nakita. Sa oras na makarating siya sa kainan, umalis na ang sasakyan. Nakatayo siya sa pintuan, mabigat ang paghinga. Dahan-dahan siyang pumasok, yakap ang kanyang anak sa kanyang dibdib, luminga sa paligid. Pareho ang lahat, ngunit may nawawala. Pumunta siya sa parehong mesa kung saan sila kumain kaninang umaga. Malinis ang mesa, walang card, walang bakas. Yumuko siya at sinuri sa ilalim ng mesa. Wala. Lumingon siya sa isa sa mga waiter na malapit. Pakiusap, sabi ni Maria. May nakakita po ba ng maliit na card dito? Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin sa kanya ang waiter at umiling. Wala po, ma'am. Nalinis na po namin ang buong lugar. Wala pong ganoon. Napuno ng luha ang mga mata ni Maria. Lumabas siya, mahigpit na yakap si Elena. Nagsimulang umiyak si Elena. Sinubukan ni Maria na pakalmahin ito, ngunit tumulo rin ang kanyang sariling luha. Nawala ang kanyang tanging pagkakataon at hindi niya alam kung gaano siya kalapit sa tulong. Lumingon siya at dahan-dahang naglakad palayo. Hindi alam na ang lalaking hinahanap niya ay umalis lamang, ilang segundo lang ang nakalipas. Sa gabing iyon, nakaupo si Maria sa malamig na sahig ng isang hindi pa tapos na gusali. Madilim, walang bintana, tanging mga sirang dingding at bukas na espasyo. Naglagay siya ng ilang gamit na damit sa sahig at mahinang inihiga si Elena. Natulog na si Elena. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakapatong sa braso ni Maria. Nakaupo si Maria sa tabi nito, nakatingin sa kisame na may mga luha sa kanyang mga mata. Bumulong siya, "O Diyos, ayaw kong lumaki ang anak ko ng ganito. Tulungan mo kami." Inisip niya si Antonio. Ang kanyang mukha, ang kanyang kabutihan, ang paraan ng kanyang pagtingin sa kanya at sa kanyang anak. Pagkatapos ay inisip niya ang card. Nawala niya ito. Pinindot niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Siguro hindi ko na siya makikita muli, sabi niya ng mahina. Ngunit bago pa man niya ipikit ang kanyang mga mata, nagpasya siya, isang tahimik, ngunit malakas na desisyon. Babalik ako sa lugar na iyon, ang lugar kung saan niya siya nakita. Siguro dadaan siya doon muli. Hindi siya masyadong nakatulog, hinahangin ang espasyo. Kinagat siya ng lamok sa kanyang braso. Umiyak si Elena sa hating gabi. Gayunpaman, nagtiis siya. Noong umaga, gising na si Maria. Nilinis niya si Elena gamit ang tubig mula sa maliit na mangkok. Dinamitan niya ito at mahinang sinuklay ang kanyang buhok. Tumingin siya kay Elena at ngumiti. Magiging maayos din tayo. Hindi gutom si Maria sa umagang iyon. Binigyan siya ni Antonio ng sapat na pera upang makakain sila ng higit sa 1 linggo. Ngunit hindi tungkol sa pagkain ang araw na ito. Ito ay tungkol sa pag-asa. Iniwan niya ang gusali at naglakad sa kalsada kasama ang kanyang anak sa likuran. Hindi siya nag-aabot. Nakatayo lamang siya sa parehong lugar kung saan nakita siya ni Antonio noong unang umaga. Nanonood, naghihintay, umaasa. Dumaan kaya siya sa daang ito muli? Hindi niya alam. Ngunit handa siyang maghintay hanggat kinakailangan. Mataas na ang araw sa langit.
Isang maliwanag at magandang umaga sa bahay ni Antonio. Espesyal ang araw na ito. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Rizky ay umuwi pagkatapos ng 17 mahabang taon, 17 taon sa Singapore. Hinihintay na ni Antonio ang araw na ito. Hindi siya pumunta sa opisina, nakaplano na ang lahat. Nauna niyang sinabi sa driver at sinabing, "Pakiusap, pumunta sa airport. Dumating ang kapatid ko ngayong umaga. Siguraduhing makakarating ka sa oras." "Opo, Ginoo," sagot ng driver at agad na umalis. Naglalakad si Antonio sa paligid ng bahay na may ngiti sa kanyang mukha. Pumunta siya sa kusina at kinausap ang kusinero. "Siguraduhing mayroon kayong sinangag na dilaw, inihaw na manok, kambing na niluto sa gata, at malagkit na kanin na may kumpletong ulam." "Kapatid ko, gusto niya ng kanin na may kumpletong ulam." Ngumiti ang kusinero. "Huwag po kayong mag-alala, Ginoo. Lahat ay magiging handa bago siya dumating." Pagkatapos ay kinuha ni Antonio ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang 3 malapit na kaibigan. "Dumating si Rizky ngayong araw. Halikayo, sambutin natin siya." Sumang-ayon silang lahat na pumunta. Ang tawanan ay napuno na ang hangin sa halamanan. Malumanay na tumugtog ang musika sa background. Nakatayo si Antonio sa balkonahe at tumingin sa labas na may kagalakan sa kanyang puso. "Magandang araw ito," bulong niya. Ngunit sa malayo, sa ibang bahagi ng lungsod, nakatayo pa rin si Maria sa gilid ng kalsada. Si Elena ay nakatali sa kanyang likuran. Pagod ang kanyang mga mata, ngunit malakas pa rin ang kanyang puso. Tiningnan niya ang bawat itim na sasakyang dumadaan. Ngunit sa kasamaang palad, ngayong araw ang driver ay kasama ang bagong pulang sasakyan ni Antonio. Naghihintay siya at nanalangin, baka dumaan muli si Antonio, baka ngayon ang araw na mababago ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam na si Antonio ay nasa bahay na tumatawa at hinihintay ang kanyang kapatid. Hindi niya alam na ang lalaking pinagdarasal niyang makilala muli ay hindi lalabas ngayon. Kahit hindi malapit, "O Diyos, huwag mo akong kalimutan," sabi niya. Mataas pa ang araw, ngunit ang paghihintay ay humahaba. Sa airport, nakatayo ang driver ni Antonio sa pasukan ng pick-up area na may hawak na maliit na sign na may nakasulat na Rizky. Sa dikalaunan, isang matangkad na lalaki na may malapad ng ngiti at trolley na puno ng maleta ang lumabas mula sa airport. Nakita ni Rizky ang lalaki na may sign na may pangalan niya at ngumiti. Lumapit siya. "Siguro ikaw ang driver ni Antonio." "Opo, Ginoo," sabi ng driver habang kinukuha ang trolley. Habang lumalabas sila ng airport, binuksan ni Rizky ang bintana at luminga sa paligid. "Wow, talagang nagbago na ang lugar na ito," sabi niya. Ngumiti ang driver. "Opo, Ginoo, marami nang nagbago mula noong umalis kayo." Ngunit habang mas lumalalim sila sa lungsod, bumabagal ang sasakyan sa lahat ng dako. Mga truck, bus, tricycle at motorsiklo. Ang mga busina ay napupuno ang hangin. Nagsisimula na naman ang trapikong ito." Tumawa si Rizky at sumandal. "Paano ninyo nalalabanan ang kaguluhan na ito?" Tumawa ang driver. "Kailangan natin. Ito ang Maynila, ang pinakamataong lungsod sa Pilipinas." Tumawa silang dalawa. Ngunit sa sandaling iyon, habang bumabagal muli ang sasakyan, tumingin sa harap ang driver, na wala ang kanyang ngiti sa isang sandali. Naroon sa gilid ng kalsada, isang batang babae ang nakatayo na may sanggol na nakatali sa kanyang likuran. Mukhang pagod siya at siya ang parehong babae na dinala ni Antonio sa kainan kasama ang kanyang anak kahapon. Ang parehong babae na bumalik siya sa kainan para hanapin. Ang parehong babae na nagbigay ng pagkain sa kanyang anak bago kumain mismo. Naging mahigpit ang mga kamay ng driver sa manibela. Napansin ni Rizky ang pagbabago sa kanyang mukha. "May mali ba?" tanong ni Rizky. Umiling ang driver. "Hindi, Ginoo. Trapiko lamang ito." Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dapat ba siyang huminto? Dapat ba niyang tawagan ang kanyang boss? Ngunit hindi siya sigurado. Kaya nagpatuloy siya sa pagmamaneho, ngunit patuloy siyang tumitingin sa kanya sa pamamagitan ng rear view mirror. At sa kanyang puso,
Alam niyang mahalaga ang babae. Mga 19 minuto pagkatapos, pumasok ang pulang sasakyan sa marangyang bahay ni Antonio. Sa sandaling huminto ang sasakyan, bumaba si Rizky at luminga sa paligid. Maganda ang bahay na may mga bulaklak sa bakuran. Malinis at makintab ang lahat. Biglang bumukas ang pintuan sa harap. Lumabas si Antonio na may malapad na ngiti sa kanyang mukha. "Riz," sigaw niya. Tumawa ang kapatid ni Rizky at binuksan ang kanyang mga bisig. Mahigpit silang nagyakapan. "Mukha kang maayos," sabi ni Antonio na hawak ang balikat ng kanyang kapatid. "At mukhang mas mayaman ka pa," biro ni Rizky. Tumawa silang dalawa. Sa sandaling iyon, lumabas din ang ilang malalapit na kaibigan ni Antonio. Nagkamayan sila kay Rizky at mainit siyang binati. May tawanan, mga ngiti at mga inumin sa kamay. Ngunit isang tao ang hindi nakangiti. Ang driver, nakatayo siya ng tahimik sa tabi ng sasakyan, mukhang balisa. Kailangan niyang magsalita at kailangan niyang magsalita kaagad bago umalis ang babae. Habang nagsisimula nang pumasok ang lahat sa marangyang bahay, tahimik na sumunod ang driver. Walang salitang sinabi. Nakatayo lamang siya sa pangunahing pintuan at naghihintay. Sa di kalaunan, pumasok si Antonio sa kusina para tingnan ang pagkain. Busi ang kusinero sa loob, hiwain ang karne at magprito. Mabilis na sumunod sa likuran ang driver. "Paumanhin, Ginoo," sabi niya sa mababang boses. Lumingon si Antonio. "Oo, ano iyon?" Bumuntong hininga ang driver. "Nakita ko po siya." Nagbago ang mukha ni Antonio. "Sino?" "Ang babae mula kahapon, Ginoo. Ang may sanggol. Nakatayo siya sa parehong lugar kung saan ninyo siya nakilala kanina." Tahimik si Antonio. Nakayuko ang kanyang mga mata na parang nag-iisip. Pagkatapos ay nagsalita siya ng dahan-dahan. "Ang babae na nagtapon ng aking card, gusto ba niya talaga ng tulong? Naalala niya ang ulan. Naalala niya ang paraan ng pagtakip niya sa kanyang anak gamit ang mahabang tela sa gitna ng ulan. Naalala niya ang kanyang sinabi, 'Hindi pa kumakain ang aking anak kagabi.' May naramdaman siyang gumalaw sa kanyang dibdib. Baka takot lamang siya. Baka hindi niya sinasadyang itinapon ang card. Tumingin siya sa driver at sinabi, "Bumalik tayo doon ngayon. Kung naroon pa siya, tanungin mo siya kung bakit hindi niya ako tinawagan. Kung makatuwiran ang kanyang dahilan at kung ang kanyang mukha ay nagpapakita na gusto niya talaga ng tulong, dalhin mo siya sa akin." Tumango ang driver. "Opo, Ginoo." Tumalikod siya at mabilis na lumabas. Nakatayo pa rin si Maria sa gilid ng kalsada. Mukhang pagod. Tahimik si Elena sa kanyang kandungan. Mainit na ngayon ang araw at pinagpapawisan ang maliit na ulo ng sanggol. Muling tumingin si Maria sa kalsada. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng bakas ng sasakyan ni Antonio, ngunit wala. Tumingin siya sa langit. Pagkatapos ay bumagsak ang kanyang puso, lagpas 12:00 na. Sabi niya nang mahina, kung pumunta siya sa opisina tulad ng kahapon, matagal na siyang nakalipas. Tumawa siya muli, umaasa pa rin. Pagkatapos ay bumulong siya, baka hindi siya pumunta sa trabaho ngayong araw o baka dumaan siya sa ibang ruta. Tumingin siya kay Elena. "Halika na, mahal ko. Maghanap tayo ng lugar na may lilim." Hahakbang na sana siya para umalis nang marinig niya ang tunog sa kanyang likuran. "Nanay," tumigil na siya. Mabilis siyang lumingon. Isang pulang sasakyan ang tumigil sa gilid ng kalsada. Binaba ang bintana, tinuturo siya ng lalaki sa loob. "Huwag kang umalis," sabi niya. Tiningnan niya ng mabuti. Ito ang driver ni Antonio. Lumaki ang kanyang mga mata, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mahigpit niyang hinawakan si Elena. Nang buksan ng driver ang pinto at bumaba, gumawa si Maria ng maliit na hakbang pasulong. Nang magtama ang kanilang mga mata, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi siya umiyak ng malakas, ngunit naroon ang mga luha. Mabilis siyang nagsalita, nanginginig ang kanyang boses. "Paumanhin po," sabi niya. "Nawala ko po ang card na ibinigay niya kahapon. Hinanap ko kahit saan. Bumalik ako sa kainan, ngunit wala doon." Tumingin ang driver sa kanya. Nakita niya ang pagod na mukha, ang pawis, ang paraan ng paghawak niya sa kanyang anak
na parang ginto. Hindi siya nagpapanggap, hindi siya nagsisinungaling, mukha siyang babaeng umiiyak ng tahimik buong gabi. Hindi na niya kailangan pang magtanong. Pakiusap, sumama ka sa akin, sabi niya ng malumanay. Tumango si Maria. Binuksan niya ang likurang pinto. Sumakay siya kasama si Elena, sumakay ang driver at pinaandar ang makina. Habang umaalis sila, tumingin si Maria sa labas ng bintana. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa dulo ng biyahe, ngunit sa kanyang puso ay bumulong siya, Alhamdulillah, salamat, O Diyos. Pumasok ang pulang sasakyan sa bakuran ni Antonio at huminto sa carport. Unang bumaba ang driver at mahinang binuksan ang likurang pinto para kay Maria. Dahan-dahan siyang bumaba, mahigpit na yakap si Elena. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa malaking bahay. Ito ay parang panaginip. Maganda ang lahat. Ngumiti ng malumanay ang driver. Sumunod ka sa akin. Sinundan niya ito. Habang papasok sila sa bahay, may tunog ng tawanan na nanggagaling sa sala. Naroon si Antonio na nakaupo kasama ang kanyang kapatid na si Rizky at ang ilang iba pang mga bisita. Nag-uusap pa rin sila at tumatawa. Ngunit nang tumingin si Antonio at nakita si Maria, nawala ang kanyang ngiti. Dahan-dahan siyang tumayo. Mabilis na lumapit si Maria sa kanya. Mahigpit pa rin ang hawak kay Elena. Lumuhod siya para batiin siya. Ngunit nagmadali si Antonio patungo sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Hindi, pakiusap, sabi niya ng malumanay. Huwag mong gawin iyan. Nakatayo siya, nanginginig. Lahat ay lumingon para tumingin. Naging tahimik ang silid. Walang nagsalita ng isang salita, ngunit puno ng tanong ang kanilang mga mata. Hindi nagpaliwanag si Antonio, tumalikod lamang siya sa kanya at sinabi, "Sumama ka sa akin." Dinala niya siya palayo sa sala at sa hallway. Binuksan niya ang pinto ng isa sa mga guest room, malinis at sariwa. "Pakiusap," sabi niya ng mahina. "Maligo kang mabuti. Ikaw at ang iyong anak, pwede kayong magpahinga dito." Tumango si Maria ng dahan-dahan, patuloy na tumitingin sa paligid na parang hindi siya sigurado kung ito ay totoo. Umalis si Antonio at agad na pumunta sa kusina. Tinawag niya ang kusinero. "May babae sa guest room," sabi ni Antonio ng matatag. "Siguraduhin kumain siya ng mabuti, huwag ipagpabukas." "Opo, Ginoo," sagot ng kusinero. Nang hapon, pagkatapos umalis ng lahat, umupo si Antonio sa sala kasama si Rizky at Maria. Mukhang mas malinis na si Maria. Nagpalit na siya ng malinis na damit na ibinigay ng tagapagsilbi. Natutulog si Elena sa kanyang kandungan. Tumingin si Antonio sa kanya. "Sinabi mong nawala mo ang card?" tanong niya ng malumanay. Tumango si Maria. "Opo, Ginoo. Hinanap ko kahit saan. Bumalik ako sa kainan, ngunit wala doon." Huminto siya saglit at nagdagdag, "Nasira ang cellphone ko bago ako manganak. Wala na akong cellphone simula noon." Tahimik na nakikinig si Rizky. Nakasabi na si Antonio ng kaunti tungkol sa babaeng ito at sa nangyari kahapon. Ngayon, nakikita siya ng ganito, may naramdaman si Riz sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa sanggol pagkatapos kay Antonio. Sumandal si Antonio. "Hindi ko mababago ang nakaraan," sabi niya, "ngunit kaya kong tulungan ang inyong hinaharap." Tumingin si Maria sa kanya nang walang salita. Nagpatuloy si Antonio. "Gusto kong mag-isip ka. May negosyo ba na gusto mong gawin, anumang bagay na magaling ka o isang bagay na gusto mong matutunan? Sabihin mo sa akin at aayusin ko para sa iyo." Kumislap si Maria. Pagkatapos ay nagdagdag siya, "Mananatili ka dito sa ngayon hanggang sa makahanap ako ng lugar mo." Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinubukang itago ito. Tumingin siya kay Elena, pagkatapos ay kay Antonio. "Salamat," bulong niya. Ngumiti ng bahagya si Rizky at tumingin sa kanyang kapatid. Tumango lamang si Antonio, ngunit sa kanyang puso, alam niyang gumawa na siya ng desisyon na magpapabago sa buhay ng babaeng ito. Ilang araw ang lumipas, pumasok si Antonio sa guest room at ngumiti kay Maria. "Maghanda ka na," sabi niya. "Aalis tayo." "Aalis?" tanong niya, nagulat. Tumango siya. "Oo,
kailangan ninyo ng isang mahalagang bagay, ikaw at si Elena. Sa di kalaunan, nasa daan na sila. Hindi gaanong nagsalita si Antonio, ngunit mahigpit na hinawakan ni Maria si Elena at tumingin sa labas ng bintana. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyayari sa kanya. Dumating sila sa isang malaking tindahan ng damit. Dinala sila ni Antonio papasok. Pumili ka ng kahit ano ang gusto mo, sabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Ginoo, ano po ang ibig ninyong sabihin? Totoo ako, ikaw at si Elena, pareho kayong karapat-dapat dito. Sa una, nahihiya si Maria. Hinawakan niya ang ilang damit at muli itong ibinagsak, ngunit pinasigla siya ni Antonio. Sa di kalaunan, pumili siya ng ilang magagandang saya para sa kanyang sarili at ilang magagandang damit para kay Elena. Nang matapos sila, maayos na binuklod ng cashier ang lahat. Nagbayad si Antonio. Napuno ng kagalakan ang mga mata ni Maria. Salamat po, Ginoo, sabi niya. Maraming salamat. Ngunit hindi pa tapos si Antonio. Susunod, pumunta sila sa tindahan ng cellphone. Humingi siya sa nagbebenta na magdala ng bago, matibay at madaling gamitin na cellphone. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang telecommunication outlet. Doon, tinulungan niya siyang kunin ang kanyang lumang numero ng cellphone. Hinawakan ni Maria ang cellphone na parang ginto. Naway pagpalain kayo ng Diyos, Ginoo, sabi niya na may mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ngumiti lamang si Antonio. Hindi mo kailangan sabihin ang kahit ano. Bumalik sila sa marangyang bahay. Pagpasok nila, nakaupo na si Rizky sa sala, naghihintay sa kanya. Tumayo ito nang pumasok sila. Antonio, sabi niya, may lugar na gusto akong puntahan kasama ka at gusto ko ring sumama si Maria. Tumingin si Antonio kay Maria. Tumango siya ng tahimik. Sabay-sabay silang umalis sa bahay at pumasok sa sasakyan. Walang gaanong nagsalita sa biyahe. Patuloy na nagtataka si Maria kung ano ito. Tumingin siya kay Elena na natutulog sa kanyang kandungan at nanalangin sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang oras, huminto ang sasakyan sa harap ng isang matangkad na gusali ng apartment. Sinabi ni Rizky sa driver na iparada. Pagkatapos ay bumaba silang lahat. Tumingin si Antonio kay Rizky. Saan tayo? Sundin mo lang ako, sabi ni Rizky. Pumasok sila sa bakuran. Nang marating nila ang pintuan ng isa sa mga apartment, huminto si Rizky. Lumingon siya at tumingin kay Maria. Nang marinig ko ang kwento mo, nagsimula siyang dahan-dahan. Naalala ko ang nanay natin. Hindi sigurado kung saan papunta si Maria. Naging mas malumanay ang boses ni Rizky. Siya ay isang single mother. Pinalaki niya sina Antonio at ako mag-isa. Naaalala ko kung paano siya umiyak sa gabi. Nakikita ko siya kapag gumising ako, ngunit wala akong magawa. Masyado pa kaming bata para tulungan siya. Basang-basa na ang mga mata ni Maria. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hinahawakan si Elena. Nagpatuloy si Rizky. Namatay siya bago kami kumita ng pera. Bago namin maipakita sa kanya ang tunay na pagmamahal na nararapat niya, ang sakit ay hindi kailanman nawala. Pagkatapos ay kinuha ni Riz ang kanyang bulsa. Kumuha siya ng maliit na susi. Ang apartment na ito, sabi niya, para sa iyo. Bumigay ang mga tuhod ni Maria. Nahulog siya sa lupa at nagsimulang umiyak. O Diyos, sabi niya, ano ang ginawa ko para makuha ang kabutihang ito? Tahimik si Antonio. Tumingin siya kay Riz na nagulat. Nais niyang tumulong ngunit ngayon ang kanyang kapatid ang nagdala sa kanya ng mas malayo. Lumapit si Antonio sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Ipinagmamalaki ko ang lalaking naging kanya, sabi niya na may mabigat na boses. Sana lamang narito ang nanay para makita ito. Hawak ni Rizky ang kamay ng kanyang kapatid at ngumiti. Pagkatapos ay muli siyang lumingon kay Maria. Nagplano din ako na magbukas ng isang convenience store para sa iyo, sabi niya. Huwag kang mag-alala. Kukuha tayo ng magaling na manager, ngunit ikaw ang magiging supervisor at sa paglipas ng panahon, matututunan mong pamahalaan ito ng mag-isa. Umiyak ng mas malakas si Maria. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang kanyang buhay
ay hindi na magiging pareho. Lumipas ang mga linggo ng tahimik. Nagbago ang buhay ni Maria sa paraang hindi niya kailanman naisip. Ngayon ay mayroon na siyang malinis na bahay na matutulugan, pagkain na makakain, at isang malaking convenience store na may pangalan niya sa ibabaw nito. Puno ang mga istante nito. Araw-araw dumarating ang mga customer. Hindi na siya nag-aabot sa kalsada kasama si Elena na nakatali sa kanyang likuran. Isang mainit na hapon, nasa kanyang opisina siya sa loob ng kanyang convenience store, nagsusulat ng benta at sinusuri ang kanyang mga libro. Natutulog si Elena sa maliit na duyan sa tabi niya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang hindi kilalang numero. Tumingin siya sa screen ng ilang sandali, hindi sigurado kung sasagutin niya. May nagsabi sa kanya na sagutin ang tawag. Pinindot niya ang berdeng button at hinawakan ang cellphone sa kanyang tainga. Ang tinig sa kabilang dulo ay tinig ng isang babae. Tahimik, ngunit nagdadala ng malalim na kalungkutan. "Hello, ito ba si Maria?" "Oo, ako si Maria," sagot niya ng mahina. May paghinto. "Tumatawag ako mula sa Malaysia." Nagpatuloy ang tinig. "Ako si Dewey. Ako ang pinsan ni Farhan." Nang marinig ang pangalan ni Farhan, nanigas si Maria. Napuno agad ng luha ang kanyang mga mata. Hindi niya narinig ang pangalan na iyon sa mahabang panahon. "Sinusubukan ko ang numerong ito ng higit sa 1 taon na," sabi ng babae, ngunit palagi itong nakapatay. "Nagawa ko ito ngayon." Hindi nagsalita si Maria, huminga siya ng malalim habang nakikinig. "Ang aking pinsan na si Farhan," sabi ng babae ng mahina, "ay pumasok sa bansa noong araw na iniwan kanya. Mayroong aksidente. Hindi na siya umuwi." Hinawakan ni Maria ang kanyang dibdib. Mabigat ang kanyang puso. Siya ay nasa koma ng 4 na buwan. Nagpatuloy ang babae. Hindi na siya nagising. Namatay siya ng tahimik. Mahabang katahimikan ang pumuno sa koneksyon. "Nakita ko ang mensahe na ipinadala mo sa kanya," dagdag ni Dewi. "Nakita ko ang pagmamahal sa iyong mga salita. Alam kong seryoso siya sa iyo." Pinunasan ni Maria ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. "Mula sa aking mensahe, naniniwala akong mayroong anak," sabi ng babae ng mahina. "Mayroon ba?" "Oo," bulong ni Maria. "Ang pangalan niya ay Elena, anak niya." Ang kanyang tinig ay naputol, ngunit hindi na niya ito itinago. Ang babaeng nasa kabilang linya ay bumuntong hininga ng malalim. "Buhay pa ang ina ni Farhan," sabi niya. Matanda na siya ngayon, umiiyak siya araw-araw. Iniisip niyang iniwan ni Farhan ang mundo na walang naiwan. Ngunit ngayon, may pag-asa. Huminga ng malalim si Maria at nagsalita na may tahimik na lakas. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. "Aayusin ko para dalhin si Elena para makilala siya. Kailangan niyang makilala ang kanyang apo. Gagawin ko ang lahat para maganap iyon." Nagsimulang umiyak ng mahina ang babae sa kabilang dulo. "Salamat," sabi niya. Pagkatapos ng tawag, nag-iisa si Maria sa maliit na opisina. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Hindi mga luha ng sakit, kundi mga luha ng kapayapaan. Matagal na siyang nabuhay na may mga tanong. Nabuhay siya sa katahimikan. Ngunit ngayon, alam niya ang katotohanan. Hindi siya iniwan ni Farhan. Hindi na siya bumalik dahil hindi niya kaya. Nilalabanan niya ang kanyang buhay. Sa wakas ay nahanap ni Maria ang kasiguraduhan at ngayon ang kanyang anak na si Elena ay lalaki na makilala kung saan siya nagmula. Ilang araw pagkatapos, dumating sina Antonio at Rizky sa convenience store. Nakita nila si Maria na muling nakangiti. Sa pagkakataong ito, mula sa isang malalim na lugar sa loob niya, inilagay ni Antonio ang kanyang kamay sa kanyang balikat. "Matapang ka," sabi niya. At siya nga, dahil kahit na sinubukan siyang sirain ng buhay, tumayo siyang muli hindi sa pagkamuhi, hindi sa galit, kundi sa pag-asa. At kasama nito, nagsimula ang isang bagong kabanata para kay Maria at sa kanyang anak na si Elena. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasa pera, kundi sa kung paano natin tinatrato ang mga taong hindi makaganti sa atin. Tayo ay bumabangon sa pamamagitan ng pag-angat sa iba. At kahit na tila hindi makatarungan ang buhay, huwag sumuko. Minsan,
Ang tulong na kailangan mo ay tahimik na nakatingin sa iyo, handang lumitaw kapag hindi mo inaasahan. Huwag mong huhusgahan ang mga tao batay sa kanilang mga pinagdadaanan. Ang bawat isa ay may kwento at sa isang simpleng kilos ng kabutihan, maaari kang maging turning point sa buhay ng isang tao. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang iyong natutunan mula sa kwento ni Maria? Mayroon bang sandali na nagpaiyak o nagpasaya sa iyo? Ibahagi sa akin sa comment section. Gusto kong basahin ang iyong mga kaisipan. Bagong kwento ang darating sa ilang araw. Malalim, emosyonal, at puno ng mga hindi inaasahang twists. Kaya mangyaring mag-subscribe sa aking channel, i-on ang notification bell para hindi mo ito makaligtaan. Kung nagbigay inspirasyon sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat sa panonood. Lubos ko kayong pinahahalagahan. Hanggang sa susunod na kwento.